ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po'y araw ng Miyerkules, July 8, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ulo po ng mga balita, Headlines. dalawang magkahiwalay na video ng pagbabanta ni VP Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipiniresenta bilang ebidensya ng prosekusyon sa pagpapatuloy na impeachment trial kahapon. Headlines. VP Sara Duterte nagtungo sa Senado kahapon pero hindi para dumalo sa impeachment trial. Headlines. Pagsabina sa Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez at kay NBI Director Melvin Matibag, hiniling ng prosecution sa Senate Impeachment Court. Ilang abogado naghain ng very urgent motion sa Korte Suprema upang patigilin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Contractor na si Sara Diskaya pinayagang makapagpiyansa ng 1 million pesos sa kasong may kaugnayan sa umano'y ghost project sa Davao Occidental. Inflation rate sa bansa bumagal sa 6.4% noong Hunyo. Metro News, sa 7 taong gulang na batang lalaki patay matapos mahulog sa ilog sa Quezon City. Sa ating SciTech, White Monkey na ispatan sa Sultan Kudarat. Lifestyle News, 2 gintong singsing na tinatayang 2,000 taong gulang na nahukay sa isang archaeological site sa Thailand. Sa ating music trivia, ngayong petsa, isinilang ang American traditional pop singer na nagpasikat ng mga kantang You Don't Know Me at Inamorata. Sino siya? Mamaya alamin. Balita ang kakaiba, mga kababaihan na nagbebenta ng gamit ng silicone breast implants online dumarami sa Russia. Oras po natin, 6:35 na umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Daryl Justin. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Bigay muna tayo ng update mga kanyusik sa ating pong binabantayang Super Typhoon Inday. Nasa loob na po ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Super Typhoon na si Bobby na tatawagin na ngayong Inday. Sa latest weather bulletin po ng Pag-asa, nakasaad na huling namataan ng sentro ng bagyo sa layong 1,405 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay ang pinakamalakas na hangin nga abot sa 185 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong nga abot naman sa 230 kilometers per hour na kumikilos pa kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Dahil po dito nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Luzon, particular sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Bubuyan Islands, northern at central portions ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Kalinga, northern portion ng Aurora at sa northern at central portions ng Catanduanes. Sa track forecast ng Weather Bureau, ang Super Typhoon Inday ay inaasahang kikilos pa kanluran sa susunod na 24 oras at posibleng kumilos pa ilagang kanluran habang nananatili sa Philippine Sea at maaaring lumapit sa extreme northern Luzon sa Biyernes, July 10 bago tumungo sa southern islands ng Japan at sa ilagang karagatan ng Taiwan. Inaasahang mapanatili ng bagyo ang lakas ito hanggang bukas, July 9 bago humina bilang typhoon bukas ng hapon o gabi. Tinataya namang lalabas ang bagyong Inday sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa Sabado, July 11 at maaaring maglandfall sa eastern coast ng mainland China sa Linggo, July 12. 774 Balita Ngayon.
Samantala, ilang lugar po sa bansa ang nagsuspende ng face-to-face classes ngayong araw po ng Miyerkules dahil sa inaasahang epekto ng Super Typhoon Inday. As of 5:30 po ngayong umaga, nagsuspende na po ng klase. Wala pong pasok sa lungsod ng Malabon, all levels, public at private, at nag-shift po ito sa alternative delivery mode of learning. Maging sa Caloocan City, suspendido po ang pasok sa daycare hanggang senior high school, public and private, at nag-shift po ito sa asynchronous classes. Maging sa lungsod ng Navotas, preschool hanggang senior high school, public at private, at nag-shift din po sa online o modular learning. Samantala, sa mga lugar naman po na may baha, naglabas po ng mga flood alerts katulad po sa Valenzuela City, sa Barangay Dalandana, MacArthur Highway, Corner C. Santiago Street sa Bibidio hanggang Wilcon, gutter deep po 8 inches ang baha, pero passable pa rin po ito sa lahat ng uri ng mga sasakyan. At sa Navotas naman, sa Barangay San Jose M. Naval Corner E. Tuazon, below gutter deep, 6 inches po ang baha, pero passable pa rin po sa lahat ng uri ng sasakyan. Maging sa Barangay San Jose M. Naval Hospital papuntang Ituazon, sa Barangay Daanghari Governor Pascual going to Apahap 7-Eleven, below gutter deep 4 inches, at sa Barangay Daanghari M. Naval Corner Ignacio going to Daanghari gutter deep, pero ang mga nabanggit na lugar ay passable pa po sa lahat ng uri ng mga sasakyan. 774 Balita Ngayon. Samantala, iniharap na po kahapon ng prosecution ng kanilang unang testigo para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay si NBI agent John Mark Calilong na humarap bilang testigo sa Article 4 o ang grave threats at acts of sedition kaugnay sa naging pagbabanta ni BP Sara sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa paglilitis kahapon, ipinresenta ang dalawang magkahiwalay na video ng pagbabanta ni BP Sara laban kay Pangulong Marcos. Ang dalawang video ay parehong press briefing na nangyari noong October 18, 2024 at November 23, 2024. Sa October 18, 2024 press briefing ay sinabi ni BP Sara na gusto niyang pugutan ng ulo si Pangulong Marcos. Binanggit din ni BP Sara sa video na sinabihan niya si Senator Amy Marcos na kapag hindi tumigil si Pangulong Marcos ay huhukayin niya ang ama ng mga ito at itatapon sa West Philippine Sea. Sa press ko naman na nangyari noong November 23, 2024, doon sinabi ni VP Sara na may kinausap na siyang tao para ipapatay si Pangulo Marcos, First Lady Liza at Romualdez. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? So, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Pero isang beses, sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabi ni Calilong na nahalukay niya ang October video matapos silang magsagawa ng open source investigations para makita kung may mga nauna pang video o pahayag na kapareho noong November 23. Gumamit din umano siya ng open broadcast software para ma-authenticate ang video. Ngayong araw itinakda ng Senate Impeachment Court ang pagsasagawa ng defense team sa cross-examination sa testigo ng prosecution. 774 Balita Ngayon. Samantala, nagpunta si Vice President Sara Duterte sa Senado kahapon hindi para dumalo sa impeachment trial kundi para pulungin ang kanyang defense team. Bandang tanghali kahapon nang dumating si VP Sara sa Senado at dumiretso sa kwarto kung saan nagpapa-presscon ang defense team. Bagaman tumangging magpa-unlock ng tanong mula sa media ang pangalawang Pangulo, sinabi naman itong sa gitna ng madugo at pambubugbog sa kanya ay hindi siya yuyuko o bibigay sa mga nangyayari. Yes. So my statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat.
Sinabi naman ng isa sa legal counsel ni VP Sara na si Attorney Michael Poa na may iba pang lakad ang pangalawang pangulo kaya kinailangan din itong umalis agad matapos ang pulong. Ayon pa kay Poa, nagbigay lang ng update ang defense team kay VP Sara ng mga nangyari sa unang araw ng impeachment trial. Samantala, pinabulaanan naman ni Poa na nag-walk out si lead counsel Attorney Sheila Sison habang nagsasagawa ng direct examination si private prosecutor Attorney Amando Ligutan sa testigong si NBI agent John Mark Calilong. Inahayag pa ni Poa na hindi nag-walkout si Sison kundi kinailangan lang nitong tumayo at magtungo sa banyo. Hindi po totoo yun. Talagang kailangan lang niyang mag-toilet break. No? Kahit naman ako kanina 2 beses ako o 3 beses pa nga yata ako lumabas. So she was really on her way out. Tapos nung nasabing nag-walk out siya, narinig yata niya, so bumalik siya, sinabi niya na no, I'm still here and I just need to go to the toilet. Yan po ang pahayag ni Attorney Michael Poa. Samantala, House Prosecution Panel planong hilingin na ipatawag si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial bilang hostile witness. Detalye mula kay Grace Mariano. Plano ng House Prosecution Panel na hilingin sa Senate Impeachment Court na ipatawag si Vice President Sara Duterte bilang hostile witness sa impeachment trial. Sinabi ito ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan sa ikalawang araw ng paglilitis kay VP Sara kahapon. Ayon kay Kapunan, mahalaga ang magiging testimonya ni VP Sara sa ika-4 na Article of Impeachment na kinapapalooban ng alegasyong grave threats at inciting to sedition. Naniniwala si Kapunan na wala namang hadlang o rason para hindi makasalang bilang testigo sa kanyang impeachment trial si VP Sara matapos nitong magawang magtungo kahapon sa Senado para makausap ang kanyang defense team. One of the key witnesses, albeit hostile, would be the Vice President. And therefore, if we can inquire if it is her intention to again appear in the premises of the Senate, because we are already respectfully informing this honorable court that we will manifest, that we will have a written request for her presence in connection with this article on grave threats. Bilang tugon ay sinabi ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero na tutugunan nila ang motion ni Kapunan kapag formal na itong naihain, kung saan bibigyan din ng pagkakataon ang depensa na magkomento. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Hiniling naman ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na ipasabina ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Gayon din si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag. Nais ng prosecution na humarap sila bilang mga testigo sa impeachment trial sa July 13, 14 at 15. Ayon sa prosecution, ang testimonya ni Lopez at Matibag ay material, relevant at necessary para patunayan ang alegasyong nakapaloob sa Article 4 ng Articles of Impeachment. Patungkol ito sa alegasyong may kinontrata si VP Sara para patayin sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Magugunitang ginawa ni VP Sara ang pagbabanta sa isang online press conference noong November 23, 2024 sa Kamara kung saan nakadetenay noon si Lopez matapos makontempt sa pagdinig ukol sa maling paggamit ng confidential funds. 24 oras na cyber patrolling ipinag-utos ng PNP upang mapigilan ang mga nagbabalak na gumawa ng karahasan habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Report ihatid ni Angel Garcia. Inatasan ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang PNP Anti-Cybercrime Group, mga intelligence unit at lahat ng police regional offices sa paigtingin ang cyber patrolling laban sa mga online activity na maaaring magudyok ng karahasan, umatake sa mga institusyon ng pamahalaan o magbanta sa mga pampublikong opisyal kaugnay ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Nartates, 24 oras sa cyber patrolling ay patutupad ng PNP upang agad na matukoy at mapigilan ang pagkalat ng disinformation
at iba pang mapanlinlang na impormasyon na maaaring magdulot ng kaguluhan at banta sa kapayapaan at kaayusan. Inaatasan din ng local police commanders agad beripikahin at tugunan ang mga kumakalat na fake news sa kani-kanilang nasasakupan upang maiwasan ng panik at posibleng kaguluhan sa publiko. Git pa ng pambasang pulisya na mananatili silang politically neutral at nakatutok lamang sa pagpapanatili ng kapayapaan, pagprotekta sa demokratikong institusyon at pagtiyak sa kaligtasan ng mamamayan habang nagpapatuloy ang impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Angel Garcia ng GWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Sa iba pa natin mga tampok na balita, naghain sa Korte Suprema ang ilang abogado ng isang very urgent manifestation with motion na humihiling na pansamantalang ihinto ang pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa 16 na pahinang motion, inihayag ng abogadong si Israelito Torion na may mga pangyayaring naganap sa unang araw ng paglilitis na may direktang kaugnayan sa mga nakabimbing petisyon sa Korte Suprema, partikular sa usapin ng otoridad ng presiding officer ng impeachment court. Hinihiling ng mga petitioner na maglabas ang Korte Suprema ng isang status quo anti-order o iba pang angkop na interim relief upang pansamantalang pigilan ang pagpapatuloy ng impeachment proceedings habang hindi pa nare-resolba ang mga isyong konstitusyonal na kanilang inihain. Sa unang araw ng impeachment trial laban sa Vice Presidente, inihalal ng mga Senator Judge si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial na una ng kwestiyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano dahil ang Senate President anya ang dapat tumayong presiding officer. Samantala, mga senator judges pagbobotohan kung sakaling iutos ng Korte Suprema na ipatigil ang impeachment trial. Detalye mula kay Conde Batak. Magbobotohan ang mga senator judges sakaling ipatigil ng Korte Suprema ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y kaugnay na rin sa petisyong inihain ng ilang individual sa Supreme Court na nais ipatigil ang paglilitis kay VP Sara dahil sa pagkwestiyon sa validity ng eleksyon ni Senator Cheese Escudero bilang presiding officer. Sa pulong balitaan, sinabi ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reginald Tonggol na karapatan ng sino man na gawin ang tingin nila ay legal remedies at hindi magkokomento tungkol dito ang impeachment court bilang paggalang sa sub judice rule. Sinabi ni Tonggol na sakaling pumabor ang Korte Suprema sa petisyon at maglabas ng temporary restraining order o status quo anti-order sa impeachment trial, ito ay pagbobotohan muna ng mga senator judges. Pero dahil wala pang TRO, magpapatuloy anya ang impeachment trial kay VP Sara. The presiding officer said yesterday and was confirmed earlier, any person can raise the matter. Pwede po nilang i-exhaust yung kanilang mga legal remedies and yun po yung nakita natin. But since meron na pong kaso po sa Supreme Court yun, we will respect the sub judice rule at hindi na po magko-comment yung impeachment court regarding that matter. Ba't pag maglabas ng TRO, susunod po yung hindi, I think pagbobotohan po yun ng impeachment court as collegial body. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Pinayagan ng Regional Trial Court sa Lapu-Lapu City, Cebu na makapagpiyansa ng 1 million pesos ang contractor na si Sara Diskaya para sa kinakaharap nitong kasong malversation of public funds at paglabag sa anti-graft law. Ito'y may kaugnayan sa umano'y 96.5 million pesos ghost project sa Davao Occidental. Pinayagan din ng korte ang finance officer ng DPWH Davao Occidental na si Cesar Ryan Ubungen na maghain ng piyansang 300,000 pesos. Sa 15 pahinang ruling ng korte, nakasaad na nabigo ang prosekusyon na makapagpresenta ng sapat na ebidensya laban sa dalawa. Sa kabila nito, hindi pa rin makakalaya si Diskaya dahil sa non-bailable na kaso na inihain sa kanya at sa kanyang asawang si Curly Diskaya kaugnay ng 53.9 million pesos ghost project sa Kalumpit, Bulacan. Samantala, AFP naglatag ng mga plano sa command conference kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Report magmumula kay Chanel Salazar. Iniulat ng Armed Forces of the Philippines kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga naging tagumpay nito sa operasyon at ang mga susunod na hakbang para higit pang palakasin ang seguridad ng bansa. Naganap ito sa AFP Command Conference sa Camp Aguinaldo sa Quezon City.
kung saan nagbigay ng ulat ang militar tungkol sa kanilang mga operational accomplishments sa unang kalahati ng taon at mga prioridad sa mga susunod na buwan. Ipinaliwanag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang campaign plan ng AFP na nakatuon sa pagpapalakas ng depensa ng bansa, pagpapataas ng kahandaan ng militar sa mga operasyon at pagpapaunlad ng defense capabilities. Sa pulong muling tiniyak ni Pangulong Marcos ang buong suporta ng kanyang administrasyon sa modernisasyon ng sandatahang lakas upang mapanatili itong mission-ready sa pagtatanggol sa soberanya, territorial integrity at pangmatagalang kapayapaan at seguridad ng bansa. Dumalo rin sa command conference ang commander na iba't ibang unit ng AFP at maging si Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Bumaba sa 6.4% ang inflation rate sa bansa noong Hunyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, mas mababa ito sa 6.8% na inflation rate na naitala noong Mayo, ngunit mas mataas sa 1.4% na naitala noong Hunyo 2025. Inihayag ng PSA na pangunahing dahilan ng pagbagal ng inflation ay ang pagbaba ng presyo sa sektor ng transportasyon dahil sa sunod-sunod na rollback sa presyo ng petrolyo kasabay ng paghupa ng tensyon sa gitnang silangan. Nakatulong din ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng ilang pagkain. Ang inflation rate noong Hunyo ay pasok pa sa target range ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na 6% hanggang 7%. Samantala mga komunidad sa daraanan ng paparating na bagyo, hinikayat ng DSWD na makipag-ugnayan sa kanilang mga local government unit. Detalye ihahatid ni Gina Mape. Nanawagan sa publiko ang Department of Social Welfare and Development na maghanda at makipag-ugnayan sa kanilang mga LGU dahil sa inaasahang pagpasok ng bagyong Bobby sa bansa. Partikular na pinaalalahanan ni DSWD Assistant Secretary and Spokesperson Irene Dumlao ang mga komunidad na daraanan ng bagyo sakaling pumasok na ito sa Pilipinas. Anya, may mga preemptive evacuation ang mga LGU upang mapangalagaan at maprotektahan ang mga residente laban sa panganib na idudulot ng sama ng panahon. Tiniyak din ni Dumlao na handa ang regional field offices ng ahensya na magkaloob ng tulong gaya ng family food packs, ready-to-eat food at mga non-food items sa mga pamilyang ililikas sa mga evacuation center. Alinsunod na niya sa kautusan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tinitiyak ng kagawaran na lahat ng resources ay magamit para sa magiging disaster response operations sakaling tumama ang bagyo at naapektuhan ang ibang bahagi ng bansa. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 5 minuto bago mag alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Daryl Justin. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Patay na ng matagpuan ng isang 7 taong gulang na batang lalaki na nahulog at inanod sa bahagi ng Dario River sa barangay Bahay Toro, Quezon City. Natagpuan ang katawan ng biktima matapos ang halos 12 oras sa paghahanap sa kanya sa bahagi ng San Juan River sa barangay Apolonio, Samson. Ayon sa ina ng bata na si Rhea Asuncion, nakita pa niya ang kanyang anak bago ang insidente. Pero ilang sandali lang ang lumipas ay narinig na ang ina na sumisigaw dahil nahulog na sa ilog ang kanyang anak. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Isa pang Metro News, pondo para sa mga police personnel, guro, mag-aaral, senior citizens, PWDs at solo parents inilabas ng Manila LGU. Detalye po ihatid ni John Bakiran. Inanunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno kahapon ang paglalabas ng pondo na nagkakahalaga na higit 688 million pesos para sa higit 359,000 beneficiaries sa lungsod. Ayon kay Moreno, ang pondo ay nagko-cover sa 3 programa at ito ay funded ordinances, monetary allowances at social pension. May kinabang dito ang police personnel, guro, mag-aaral, seniors, PWDs at solo parents. Ang pondo naman ay mula sa city government at national government sa pamamagitan ng DSWD. Ngayong araw, July 8, nakatakdang ilabas ang higit 158 million pesos mula sa funded ordinances para sa 40,250 beneficiaries.
Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos at 52 centavos. Nasa 70 pesos and 42 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 82 pesos at 39 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos at 38 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, July 7, 2026. Sa ganap na alas 9 ng gabi. Sa mga nagabang ng Ultra Lotto 658, ang winning number combinations ay 50, 22, 58, 57, 43, at 29. Ulitin ko lamang po, ang winning number combinations sa Ultra Lotto 658 ay 50, 22, 58, 57, 43, at 29 na may jackpot prize na 128 million pesos. Para naman sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 26, 18, 42, 19, 11, at 3. Muli, ang winning number combinations sa Super Lotto 649 ay 26, 18, 42, 19, 11, at 3 na may jackpot prize na 58,966,175 pesos and 50 centavos. Sa mga tumaya naman sa Lotto 642, ang lumabas na kombinasyon ay 20, 16, 12, 35, 5, at 6. Muli, ang winning number combinations ay 20, 16, 12, 35, 5, at 6 na may jackpot prize na 10 million pesos. Yan po ang naging recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, July 7, 2026 ng alas 9 ng gabi. Para naman sa ating jackpot estimates mamayang gabi, 15 million pesos para sa Mega Lotto 645, habang 67 million pesos naman sa Grand Lotto 655. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Ako po sa Jockey Maestrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Para sa ating SciTech News partner, White Monkey. Parang first time ko lang May puti palang monkey, no? Hindi niya yung akala ko. Diba? Akala ko yung usual na kulay. White Monkey na ispatan po sa Sultan Kudarat. Detalye po niya ni Hatid ni Rose May Miranda. Pansamantalang ipinagbawal ng municipal government na Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat ang pagpasok sa lugar kung saan madalas makita ang isang pambihirang white monkey na layong mabawasan ang pang-aabala sa naturang hayop at maiwasan ang anumang banta sa kaligtasan nito. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources SACSARGEN o DNR Region 12, ang nasabing hakbang ay ginawa alinsunod sa utos ng alkalde ng bayan at nakatakda rin umanong magpasa ng ordinansa ang mga opisyal ng barangay upang gawing formal ang mga hakbang sa pangalaga sa unggoy sa kanyang tirahan at sa nakapaligid na kagubatan. Habang hindi pa ganap na naipapasa ang ordinansa, mananatiling limitado ang pagpasok sa lugar. Naturang hayop na pinaniniwala ang isang Philippine long-tailed macaque na may bihirang kondisyon sa balat ay regular nang nakikita sa lugar simula pa noong 2016. Bagamat inakalang albino ito noong una, lumabas sa pagsusuri ng DNR-12 na may kulay brown hanggang dark brown na mga mata ang unggoy na indikasyong maaaring leucism o ibang pigmentation condition ang taglay nito sa halip na albinism. Nagbabala naman ang ahensya na ang patuloy na pagtaas ng atensyon ng publiko ay maaaring maglagay sa unggoy sa panganib ng iligal na pangangaso, paghuli, koleksyon, wildlife trafficking at disturbance.
Pinapaalalahanan din ng mga otoridad ang publiko na protektado ang lahat ng wildlife sa ilalim ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act kung saan ipinagbabawal ang pangangaso, paghuli, pagkolekta, pagmamay-ari, pagbiyahe o pagbebenta ng mga hayop na ito nang walang kaukulang permiso. Nanawagan din ng DNR Region 12 sa mga vlogger, photographer, media at mga nasa social media na huwag ilantad ang eksaktong lokasyon ng mga hayop o mag-post ng mga geotag na content na maaaring maglagay sa mga protektadong species sa panganib. Pangalagaan ng kapaligiran para sa magandang kinabukasan. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW-4 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, 2 gintong singsing na tinatayang 2,000 taong gulang na nahukay sa isang archaeological site sa Thailand. Detalye po ihatid ni Mika Fardo. Natuklasan ng mga archaeologists ang 2,000-year-old na gintong singsing kasama ng mga buto ng tao sa nagpapatuloy na paghuhukay sa Donya Itong Archaeological Site sa lalawigan ng Phetchaburi sa West Thailand. Ayon sa Fine Arts Department ng Thailand, ang isa sa mga singsinging may nakaukit na pusa rakitasa sa Brahmin script na isang sinaunang writing system sa India na nangangahulugang ang pinoprotektahan ni Pusha. Ito ang itinuturing na isa sa pinakamapalad na zodiac sign sa sinaunang Indian astronomy. Samantala, ang ikalawang singsing ay simpleng gintong alahas na walang anumang disenyo at pinaniniwala ang pamumay-ari ng isang mangangalakal mula sa Indian ancient caste system na Vaishyas batay sa paunang pagsusuri ng mga eksperto. Nadiskubrihan doon niya itong archaeological site nitong unang bahagi ng taon matapos makakita ang mga residente ng mga piraso ng sinaunang tansong tambol sa isang palayan kung saan natukoy na ang lugar ay mula pa sa huling bahagi ng Iron Age o humigit kumulang 1,500 hanggang 2,500 taon na ang nakalilipas. Mula noong Pebrero, nahukay mula sa site ng 8 kalansay ng tao at iba't ibang gold at bronze na alahas, palayok at iba pang mga artifact na nagpapahiwatig ng ceremonial burial ng mga mayayamang individual ang nahukay sa lugar. Inaasahan namang matatapos ang paghukay sa site sa loob ng 1 buwan bago ipakita sa publiko ang mga natuklasang artifacts dito. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW-4 Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Ngayon naman sa ating music trivia ngayong petsa, isinilang ang American traditional pop singer na nagpasikat na mga kantang You Don't Know Me at Inamorata. Kung sino siya, alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Dasad Wednesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, July 8 taong 1930, isinilang sa New York ang traditional pop singer na si Genaro Louis Vitaliano, na mas kilala ng lahat bilang si Jerry Vale. Si Vale ang nagpasikat na mga kanta gaya ng Inamorata, You Don't Know Me at Go Chase the Moonbeam. Nagsimula siyang magtanghal sa mga nightclub hanggang noong early 1950s ay nagsimula nang makilala ang kanyang pangalan sa industriya ng musika at manguna sa mga music charts ang kanyang mga awitin. Napamahal din si Vale sa Italian music kung saan naglabas siya ng mga album para rito, gaya ng I Have But One Heart noong 1962. Samantala, si Jerry Vale ay pumanaw sa kanyang tahanan sa Palm Desert, California, bunsod na rin ang katandaan sa edad na 83. Maliban naman sa Inamorata, You Don't Know Me at Go Chase the Moonbeam, ilan pa sa mga awiting pinasikat ni Jerry Vale ay ang You're My Everything, Don't Tell My Heart to Stop Loving You, Till the End of Time, The Impossible Dream at Stay As Sweet As You Are, na mapapakinggan ninyo dito sa inyong Ultimate News and Music Radio na DWWW-774. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, nakapagtala ang online classified ad platform sa Russia ng pagtaas sa bilang ng mga nagbebenta ng second-hand na silicone breast implant online. Ayon po sa mga plastic surgeon, bumaba na ng halos 40% sa nakalipas sa dekada ang popularidad ng breast augmentation sa Russia. Ilan sa dahilan ng mga babaeng nagpapatanggal na ng breast implant ay nanganak na sila, nagsawa na sa malaking dibdib o nakakaramdam na ng sakit sa katawan. Pero kasabay po nito, dumagdag
bumagsa naman ng ads sa internet ng mga babaeng nagbebenta ng gamit ng breast implant sa mga nakalipas na buwan. Ayon po sa mga eksperto, ang kakaibang kalakarang ito ay posibleng may kinalaman sa nararanasang krisis sa ekonomiya ng Russia. Ibinibenta ang mga mamahaling implant ng mas mura kaysa sa orihinal na presyo nito. Gayunpaman, nagpaalala naman po ang mga eksperto na hindi pinapayagan ng mga doktor ang paggamit ng second-hand na silicone implant dahil maaari po itong magdulot ng panganib sa katawan. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Miyerkules. At bago tayo magtapos sa ating balitaan, partner, bigay mo muna, ano ba ang ating question of the day? Ayun, sa mga nag-aabang partner, ang ating katanungan, ano po ang inyong fearless forecast? Gugulong pa kaya o hindi ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte kasunod ng pagkwestiyon sa otoridad ni Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero? So yan, para po sa inyong mga opinyon, mga kanyusik, ang ating text line 0929-321-8738 at maaari po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Miyerkules, July 8, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Daryl Justin. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.